Hello kabayan, magandang araw kabayan. Hyundai Accent tayo kabayan, 2016 model. Ang ginagawa pala natin dyan, yung bumper sa harapan. So bagong bumper kabayan, natanggal ko na. So hindi ko na na-video. Pero ang damage din yan, sa likuran din, yung trunk nya. So gagawin din natin yan, repair lang. Tapos yung nagbayad pala nito kabayan, yung may-ari na, hindi insurance to. Hindi covered na insurance. So may-ari lang. So dapat i-blending natin yung panel na yan, yung right panel niya. Pero yung sabi ng may-ari, wala siyang pambayad. So yung kuha lang i-repair natin yung trunks lang, tapos hindi na i-blending yung panel na yan kabayan. So kaya na sa pintor yan. Palo-palo tayo kasi i-repair natin yan. So may tusok na tayo kabayan, hindi na tayo gamit yung panghila natin kasi wala namang cover yung trunks nya. So mas maganda tusok-tusokin natin, tapos palo-palo na, tusok-tusok, palo-palo, ganun lang yan kabayan, diba? Sikwat-sikwatin lang yan, ganun lang technique yan kabayan, para hindi ka mahirapan din. Huwag mo lang pahirapan masyado yung katawan mo sa pagtrabaho. So tinanggal natin yung one kasi okay na yung kabayan. Medyo nakaawang yung nakabayan ha, kasi nung pagbangga, pero ni-repair ko muna, so okay na. So tinanggal na natin yung one na yun, yung parang plastic cover niya sa may ilaw dun sa may baba. So okay na yun. So yun, tapos bali okay na yun siya kabayan. Lilihain na lang natin yan, so liha. So magandang pangliha yan kabayan ha. Talagang tanggal yung pintura yan, pati bakal pwede mo matanggal yung bakal yan yan ganun na kasimple. Tapos gagamit tayo ng machine na pangliha din natin na 180 yan kasi yung kabayan, yung number yung kabayan mga 40 siguro yan, yung maliit na yan. Mas maganda talaga yan siya. Yan ang ginagamit ko talaga pag tanggalin yung one nasa bangga, tapos i-repair mo yun. Yan ang pang magandang gamitan sa pagliha. Yan, machine natin yan. Tapos yun, 40 yung kabayan o 80. 80 yung gamit natin dyan. Yan. Pagkatapos yan, masilya na tayo para mas mabilis yung trabaho. Saka na natin tanggalin yung logo na yan. Kasi tatanggalin natin yan yung pangalan na Accent. Yan. May bago din yan. Pati yung Hyundai na emblem, may bago din. Yan, tapos linisan. Tapos yan, sorry dito. Masilya na. So hindi tayo gagamit ng fiber, so masilya agad gamitin natin yan. Unang pahid, tapos pagkatapos ng matuyo, lilihain din natin yan. Tapos pagkatapos yung machine na magliha para mas bilis. Pagkatapos ng liha, patungan ulit kasi nakatatlong patong ako niyan kabayan. Tatlong patong na masilya ko dyan. Yan, unang patong. Tapos mamaya pagtuyo yan, after 10 minutes, liha. 120 yung gamit ko dyan, pagliha. Tapos pagkatapos ng liha, okay na, medyo okay. Patungan ulit ng masilya. Tapos liha naman ulit ng 120. Yan, pinaka-importante niya kabayan, yung may kanto sa taas. Yung masilya naman kabayan, walang pagandahan ng masilya, basta sigurado lang walang mga butas-butas pagkatapos. Yun ang pinaka-importante. Kahit pangit yung mga masilya mo dyan pag ganyan, kahit pangit, walang problema yan kasi lilihain mo din yung machine niya yan Pero pag manumano, mahirap. Kailangan magaling ka din mga masilya pag manumano yung gamitin mo kasi napagod yung mangliha niya yan Pero dito, machine, ang bilis lang naman Pangit yung masilya mo, pagkatapos lihain mo lang din naman. Tanggalin natin yung kuha na yan, yung double adhesive. Yan ang pangtanggal kami, rubber lang yan siya, rubberized na one. Sa drill na natin nilagay. Saglit lang siya tanggalin. Pag manumano yan, mahirap tanggalin yung kabayan sakit yung kamay mo dyan. Tapos yan, manumano. So sinubukan kong manumano kabayan kasi final na yan sa kabayan na liha.
final ba ata yun, final na yan siya. Ganyan ako kabayan, pag medyo okay na, so hindi ko na lihain ng machine na 120, black na tayo, gagamit tayo ng black na 120 din, mag start tayo sa 120. Pag medyo alanganin, masilya pa ako, so 120 ka lang, pahiram ulit, tapos machine na naman 120 sa gilid, tanggalin mo yung mga pangit-pangit na masilya, tapos sabay 120, 180, okay na 180, tapos 320 ka na. Tapos yun na, pahiram mo ng yung mga panakip natin sa mga butas-butas maliit, tapos yun, i-primer mo. Tulad ng kabayan, okay na, di ba? So yung linya sinasabi ko din kabayan, yung linya sa taas, okay, ready na yan to, primer. So naliha ko na 320 yan. Ano lang kasimple, part repair. Yan ang sinasabi ko, yung panakip sa mga butas-butas. Yan para sigurado na paglagay sa primer kabayan, walang butas-butas na yon. Pero pag mayroong butas-butas, mayroon din na pangtakip sa yung nagpa-primer na lagyan mong ipahid mo lang din. Kahit hindi mo na din sa lagyan ng primer, walang problema yon. Kasi minsan, yan, katulad yan, tapos itip sa primer yan, sa preparasyon, itip, tapos tirahan ng primer, tapos pag may butas-butas na makita, may butas da, so papahiran, may papahid sila doon, tapos hindi na primeran yon, walang problema yon. So kabayan, huwag kalimutang mag-subscribe kabayan, yan, okay na yun sa kabayan, diba? Ganun lang kasimple ang pag-repair. So ni-repair ko yan sa kabayan, mga 1 oras kalahati. 1 oras kalahati din pala. Pero relax yun. Hindi yan sa walang bilinding ito nangyari, ha. Dumating na pala yung kutsi ni kabayan, yung magdalawang buwan na ata to bago natin napasok dito talaga. So yung in-estimate, tapos umabot ng 2 buwan bago natrabaho. Pero okay lang naman kasi dinadrive na to. So yung battery, sinacharge natin para malakas pati yung battery. Kasi winter ngayon, mahina yung battery. So automatic maglo-lose siya, hindi siya, yung power niya hindi mag-start. So ito yung gawa. Ito yun, so, pakita ko sa inyo kabayan, ito na yun. So gagawin na natin to. Yan. So bagong bumper to kasi nabiak to yan. Tapos ito, reflector niya, bago to, pati to, baguhan to. Yung kabilang side, hindi na, dito lang banda. Yan, buti. Pero yun nga, ang problema pala kabayan, pag magpa-estimate kayo dito, no, sa fix auto. Magpa-estimate kayo, hindi gagawin gagawin agad kasi o-orderan pa ng pisa yan. Pag matagal yung pisa, automatic, matagal ka rin tatawagan sa fix para gagawin na yung sasakyan. Katulad nito, ito pumasok na to dito, mag 2 buwan kabayan, ha, 2 buwan ata o umabot ata baka 3 buwan ata, sabihin natin 2 mahigit, 2 buwan mahigit kasi January na ngayon kabayan, tapos parang November ata to siya nagpakuha, December, parang ganun, December siguro nagpa-estimate, pinakita niya. Tapos ang nangyari kabayan, orderan pa ng pisa yan, katulad yung bumper, pag wala, automatic mag-antay siya. So walang problema to kasi yung sasakyan naman niya gumagana. Yun ang problema nito. Yan, okay na siya kabayan, ready na para trabaho. Gawin na lang. Okay kabayan, yun ang sinishare ko sa iyo kabayan na pag magpag-estimate hindi yung magagawa agad kasi order ng pisa.